nahaharap sa kasong panggagahasa ang isang pulis na nahuli pa ang pagdala sa biktima sa isang motel. Depensa ng abogado ng pulis, may unawaan ng kanyang kliyente at ang babaeng nagrereklamo. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pasado alas 6 ng umaga nitong December 4 nang makuha na ng CCTV ang isang babaeng walang malay na dumiretso papasok sa isang motel sa Sampaloc, Maynila. Sa loob ng motel, makikitang papasok ang lalaki at dadalhin sa ikalawang palapag ang babae. Pinagtulungan pang buhatin ng lalaki at tauhan ng motel ang babae hanggang tuluyan siyang naipasok sa loob ng kwarto. Sa loob ng 3 oras, inabuso raw ang 27 anyos na babaeng biktima ng lalaking bumuhat sa kanya na isa palang pulis na may ranggong patrolman. Kwento ng biktima. Nung nagising po ako, nakaganyan po yung kamay ko. Na nakadiin po siya sa kamay ko na ganito. Kaya nagkaroon din po akong pasan dito. Pinipilit ko po lumaban pero hindi ako makalaban. Dahil nanghihina po ako ng mga oras na yun. May nakita rin po akong baril na nakaharang sa pintuan. Dali-dali raw siyang bumangon at nagbihis. Pero paglabas ng kwarto, nadulas pa siya habang pababa ng hagdan dahil sa matinding hilo. Tuluyan na siyang nakalabas ng motel pero sinundan pa rin ng suspect. Anong mga oras na yun, natakot po ako. Kasi iniisip ko, kung mag-i-hysterical po ako, magwawala ako. Pwedeng may gawin siyang masama sa akin. Pwede niyang iputok yung baril. Pero sinasabi niya sa akin na, huwag ka munang umalis, mag-usap muna tayo. Mga ganyan. Pero sabi ko hindi. Gusto ko na lang umuwi. 4 na oras bago ito o pasado alas 5 ng madaling araw, makikita ang biktima habang inilalabas na naka-wheelchair at wala nang malay sa isang bar sa Tomas Morato sa Quezon City. Maya-maya, isinakay na siya sa sasakyan ng suspect habang tinutulungan ng kanyang kasama na isa ring pulis. Hinala ng biktima, nilagyan ng suspect ng pampatulog ang kanyang inumin. Nagpunta raw silang magkaibigan sa naturang bar matapos hayain ng kaibigan nilang pulis. Ang naalala raw ng biktima bago siya nawala ng malay. Nung time na huling CR ko po, may naiwan po akong baso ko na may laman. Ngayon, nung huling ininom ko po yun, edi medyo okay pa po ako. Pero after ilang minutes, nag-iba na po yung pakiramdam ko. Totally parang nag-blackout na lang po akong bigla. Nakawala na po akong maalala. Sa medical legal report ng MPD, lumalabas na ginahasa ang biktima. Ipinakita rin ng biktima ang mga pasa at sugat na kanya nakuha sa sinapit na pang-aabuso. Kaibigan po namin siya ng ilang taon na. Kaya tiwala rin po ako Kasi kababata po namin siya. Kumpare pa po siya ng asawa ko. Pero anong ginawa mo sa akin? Binaboy mo ko, ginahasa mo ko. Lumapit sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang biktima at kanyang asawa. Nangako naman ng VACC na susuporta ang kanilang mga abogado at mga miyembro sa kaso. Nakaka-alarma kasi pulis na naman, ibang level itong ginawa. We are demanding the PNP leadership na i-resolve to the soonest time possible. Mayor Isko Moreno, sana po matulungan niyo po kami ngayon sa nangyari sa asawa ko. Nagmamakawa po ako sa inyo, Mayor. Hindi po deserve ng asawa ko kung ano yung nangyari sa kanya. Giit ng abogado ng suspect na pulis, hindi raw totoo ang ibinibintang sa kanyang kliyente. Hindi totoo ang mga aligasyon. Isusumite namin yung mga larawan. May mutual understanding silang dalawa. Hindi natin ito tinotolerate at makakaasa kayo dito sa mabilis nating resolution dito sa kanyang admin case. Naghain naman nila Police District ng reklamong panggagahasa laban sa kanilang kabaro habang patuloy namang umuusad ang preliminary investigation ng kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.